So merong dumating kagabi mga kaibigan na isang client from a student, no? At ang problema niya dito is kapag dino-open niya, bigla na lang nag-stick, naghahang, especially kapag nasa Windows logo na siya mga kaibigan. And napansin natin, upon checking, upon diagnosing, nag-auto press din yung ibang keys sa kanyang keyboard. And until such, may mga pagkakataon din daw mga kaibigan, na-test ko na rin, na kapag ka nag-stick siya, kapag naglo-loading na, pag pinindot natin yung ilang key, bigla siyang gagana ulit at magdediretso. Maghahang, mag-i-stick, pag pinindot natin yung key, magra-run na naman siya ulit. Magdediretso na naman siya ulit. That means, since may history na merong problema sa ilang mga keys at merong auto-pressing, possible na ang problema na natin dito mga kaibigan is the keyboard itself. So there are only two cures na pwede natin gawin. Either i-disable natin and toto, i-disconnect natin, or palitan natin ng bagong keyboard para sa laptop na ito. Pero ang problema kasi natin, medyo may kalumaan na rin to. And as per decision ng client, i-disable na lang natin yung buong keyboard. Since ang kagandahan naman ito is separated yung kanyang power button. So pwede lang siyang gumamit ng external keyboard. Silipin natin yung laptop mga kaibigan. Ang problema, nag-i-stick lang siya mga kaibigan na ganyan kapag ino-open siya. So nakita ko dito, upon pressing, kapag magpindot tayo ng button or yung space bar, gumagana siya. Yan. Nagro-rotate na siya. This means mga kaibigan, ang problema po dito ay napakasimple lang po, no? Keyboard problem po. Okay? Keyboard problem. As long as yun kapag pumindot kayo ng key dito, especially sa spacebar, gumana siya, nag-rotate siya ulit. That means keyboard na yung mismong problema dito sa unit. So ang gagawin natin, there are only two cures. Either we replace the keyboard ng bagong keyboard mismo mga kaibigan, or i-disable natin to since naka-separate naman yung kanyang power button. That means pwede tayong gumamit ng external keyboard. So as per our client kasi, yun ang sabi niya, gumamit na lang siya ng external keyboard kasi baka mamaya mahirapan din tayo sa paghahanap ng ganitong keyboard kasi medyo may kalumaan na rin. Although alam ko na meron pa rin. Pero yun naman ang sabi niya na i-disable na lang para gumamit na lang siya ng external keyboard. So kasalukuyan kong nilalagyan ng operating system kasi nagpa-upgrade din siya into SSD mga kaibigan. So yun, keyboard lang yung problem nun mga kaibigan, no? Again, kailangan lang natin siyang i-disable or palitan. Katulad niyan, nag-stick na naman. Pag pinindot natin to, magro-rotate na naman siya. That means grounded na rin yung kanyang keyboard dyan. May problema na sa keyboard mga kaibigan. So yun lang, no? I-disable natin. Then pwede na siyang gumamit ng external keyboard.